Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon kahit hupas ko. Tayo po ay pinagbigyan si Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang morning po, Asek Irene. Welcome po muli sa DWIC Aliw Channel 23. Merry Christmas po sa inyo, Asek. Yes, Sir Drew. Magandang umaga, Merry Christmas, and Opo. gayon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, at batid po namin na kahit po bumabagyo, kahit may selebrasyon po ng Pasko, anumang sakuna ay nandyan po ang DSWD ASEC. Batid po namin na kayo po ay abala, yung mga tauhan po ninyo, yung inyo pong mga tao on the ground ay nakatutok po sa ating pong mga kababayan. Unahin po muna natin ito pong mga apektadong residente, mga komunidad dyan po sa Negros Island. Gaano na ho ba karami itong mga apektado at batid natin na nagpasko pala sila, ASEC, sa mga evacuation centers? At tama ka dyan, Sir Drew. Meron nga pong mahigit 4,400 na mga pamilya or an equivalent of more than 14,000 na mga katao. Yung pansamantala ay nanunuluyan dyan nga po sa mga evacuation centers sa Region 6 and 7. Actually, there are 32 evacuation centers dito nga po sa Negros Island. Mm. Diyan po nanunuluyan yung ilan sa mga internally displaced persons. At tama ka diyan sa nabanggit mo, diyan nga po sila, diyan na nila sinalubong at diyan na nga po nila sine-celebrate yung Kapaskuhan. Gayon din po merong mga mahigit 2,000 yung mga outside evacuation centers, more than 2,000 families outside evacuation centers, or that's an equivalent of more than 7,000 na mga katao ang temporarily ay nanunuluyan naman dun sa mga tahanan ng kanilang mga kaanak o mga kaibigan. Napakahalaga kasi, Sir Drew, na Mm. mag-evacuate nga sila, lalong-lalo na yung mga naninirahan within the permanent danger zone. Kinakailangan talaga na ilikas natin sila dahil hindi nga po natin alam, no, kung ano yung magiging activities ni Mount Canlaon kung ito ay mag-erupt, because maraming nga mga observations, maraming mga tremors, maraming mga Ashfall. na Oh. nakikita, ano, Mm. na-observe diyan nga po sa area. So, mas mabuti talaga na ilikas natin sila. At Oh. any rate, nakahanda naman po ang ating pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga displaced persons at mai-provide, 'no, yung kanila nga pong mga pangunahing pangangailangan. As a Mm. matter of fact, Sir Drew, Opo. mahigit 52 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid ng DSWD. Ito ay karagdagan doon sa mga naipaabot na rin ng mga lokal na pamahalaan at mga non-government organizations at iba pang mga partners na nagpaabot din po ng tulong dyan sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Opo. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong. Ano ho bang mga ang tinatanong ho nila dito 'no, tinatanong din ho nating ating mga kababayan, yaman din lamang sila po yung nagpasko sa evacuation center, nagbigay din ho ba kayo ng pang-ano, ASEC, ang DSWD o yung mga LGU, kung may pang Noche Buena man lang, 'di ba, or kung ano mang mga panghanda ho, maitawid lamang ho itong Noche Buena o yung pagdiriwang ho ng Pasko? Yeah, Sir Drew, aside from the family food packs, ano, na ipinapahatid po natin, na patuloy nating pinapahatid, we understand some partners and yung mga lokal na pamahalaan po nila ay Mhm. nagpaabot din ng karagdagang tulong. Mhm, And mm. kasama na po diyan, ano, yung mga munting mga regalo para 'Yan. sa Kapaskuhan nga po. In fact, doon nga sa mga mino-monitor natin na mga activities, ano, dahil nga ang DSWD ay nangunguna sa camp coordination and camp management at binabantayan natin na maayos na mina-manage yung mga evacuation centers ng mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Mm. May mga activities kasi na isinasagawa. Merong mga play activities, mga learning interventions, gayon din po yung mga iba't ibang mga pagsasagawa ng psychosocial interventions o psychosocial or first aid. Nakikita natin na isinasabay na rin po yung mga palaro Mhm. para sa Kapaskuhan, ano, Opo. dahil actually true, gusto rin naman talaga natin maipadama Yes. sa ating mga kababayan na tuloy pa rin po yung Pasko kahit na Mhm. sila po ay wala sa kanilang mga tahanan. Kinakailangan maiparamdam pa rin po natin sa kanila kung ano yung sine-celebrate natin, ano, and Yeah. of course ma-highlight at ma-emphasize din kung ano yung reason for the season. So, Opo. yan, meron tayong mga isinasagawa po na mga activities. Opo. Asek, dahil
kahit ho tayo, blanco pa rin po kung hanggang kailan pa ho ito mag-aalboroto. Ang sinasabi ho ng PHIVOLCS, may posibilidad na itaas po sa Alert Level 4, pero wag naman na sana, no? Maasa ho tayo ng ganyan. Ang pondo ho ng DSWD ay nananatili pa ho bang sapat or karagdag? Kailangan pa ho ng additional o kailangan pa ng replenishment ASEC para po sa mga apektado pong residente diyan po sa paligid po ng Canlaon? Well, sapat naman po yung ating standby funds and stockpiles. Actually, nasa mahigit 2 billion pesos yung standby funds and stockpile po natin. Pag sinabi nating stockpile, kasama na dyan yung mga family food packs and non-food items na strategically prepositioned across the country. So kung kakailanganin ng mga karagdagang na mga tulong, ay meron po tayong mado-draw from the different hubs, spokes, and last miles. At yan po ang gagamitin natin na pangtugon para sa mga maapektuhan nitong protracted effect Yeah. of the eruption of Mount Canlaon, and if in case there are other extreme weather events na kakaharapin nga po ng ating bansa. But tama po kayo, kasama niyo po kami sa pagdarasal na sana nga po wala na po tayong mga disasters na Yes. kakaharapin hanggang sa matapos ang taon nito. Opo. And speaking of other extreme events, yung iba pa hong mga lugar, gaya po dun sa may bahagi ng Southern Luzon, may mga affected din po na mga communities, mga individuals ng pagbaha. Kumusta naman po yung mga pagtulong, yung ginagawa pong aksyon ng DSWD dun po sa mga lugar po na yan, ASEC? Yeah. Tama po kayo, meron nga tayong na-monitor na effects of shear line dito po sa Visayas region. Naaapektuhan yung Southern Luzon and Visayas. And batay po sa aming 6 AM monitoring, meron pong 907 na families or more than 2,700 po na mga katao ang pansamantala ay nanunuluyan sa 14 evacuation centers. And nakapagpatin na rin pa tayo ng tulong in the form of family food packs and non-food items. At sa katunayan nga po, mahigit 5 million pesos worth of assistance na po ang naipahatid natin. Kabilang na yung kasama na po dyan, no, yung assistance na galing rin sa local government unit. Sir Drew. Opo. ASEC, medyo maiba tayo, no? Dun muna, tawid tayo dun sa issue dito sa walang gutom kitchen. Ano ho ba yan? Sarado ho ngayon at magtutuloy-tuloy ho bukas? Tama po, Sir Drew. Yung ating walang gutom kitchen na matatagpuan nga po sa Pasay City ay sarado po muna ngayong December 25 and gayon din po sa January 1. But for the rest of the days ay bukas po ito para makapag-provide nga po ng makakain para sa mga families and individuals in street situation at iba pong mga kababayan natin na nakakaranas ng involuntary hunger. Ito nga po aside from that objective na mapakain natin yung mga kababayan po natin nakakaranas ng involuntary hunger, nare-reduce din po yung food wastage. Kasi nga po yung mga restaurants, mga fast food chains, gayon din po yung mga ibang hotels ay nagdo-donate ng kanila pong mga surplus, food surplus. So instead na maitapon po nila iyan, ay dinadala na po dito sa ating walang gutom kitchen. At siya naman po inahahain natin sa ating pong mga kababayan po na nangangailangan. So linawin natin, ASEC, baka interpret ng mga kababayan natin, hindi ito yung tira-tira. Tama, Sir Drew. Okay. Malinis po itong mga Malinis, pagkain na alright. prepared sa mga hotels, restaurants, pati yung mga fast food na fast food chains. Meron po kasi talaga mga pagkain na hindi na po nabenta, hindi na hiyain, so hindi nagalaw at all. So hindi po ito yung pagpag na tinatawag ng mga Oo. iba sa atin. Definitely the food that are served dyan po sa Walang Gutom Kitchen ay fit for consumption. Meron ba kayong food tester or taster, ASEC? Meron po tayong mga volunteers Okay. na mga servers, cooks, and nutritionists. Gayon din po yung mga ibang mga individual at sila yung nagtitiyak na maayos. There's proper handling of food, malayo po sa any forms of contamination. And then tinitiyak nga po na all food items that are served are fit for consumption. So, sa isang area pa lang ito, ASEC,
May Tama po. Ito ay sa FB Harrison sa Pasay ba City at ito mhm, nga po yung, processing center din nung Pag-abot program. So opo. diyan po niyo matatagpuan yun. Pero sa eventually, ito ay palalawakin niyo pa sa magdadagdag kayo sa ibang lugar. Ano ho ba ang, plans po ninyo for next year, for, 2026 until when ho ito, ASEC? Yes. Actually, itong Walang Gutom Kitchen nais din talaga natin is our objective nga to scale up its implementation. So we're looking at opening more food banks or Walang Gutom Kitchen, not only within the National Capital Region but also in other parts of our country, especially in areas na may mataas ng concentration ng mga families and individuals in street situation. So Mhm. by next year, we will definitely add more food banks or Walang Gutom Kitchen. Meron na ho ba teka lang, ilang araw na ba itong, o lumalarga itong, Walang Gutom Kitchen? Meron na ho ba kayong mga, data or, info kung gaano na ho ba karami ho yung yung nai-serve ng, Walang Gutom Kitchen? Gaano na ho ba karaming tao po yung, nabenepisyohan po nito? Yeah, actually pinapa-consolidate natin ano yung bilang ng yung bilang ng mga na-serve o nahain natin ng pagkain. And once we have that data, we will inform the public, Sir Drew. Mhm, Right now kasi we don't have yet a number. mhm. But every day kasi, Sir Drew, marami tayong nasa-serve ng Yeah, mga families and individuals in situation. And let me just add ano po, sige yung po. operations kasi ng ating Walang Gutom Kitchen, that's from morning till afternoon or until supplies last, until meron pong pagkain na maihahain kasi depende nga po yung isa-serve natin dun din po sa mga donasyon na natatanggap natin. Okey. Ito'y mga hi ano-ano pa ba ang puwedeng mag-donate diyan, bukod ho sa mga restaurant or mga fast food chain, mga hotels or Yeah. ano? Opo. Actually, puwede pong mag-donate ano, yung mga nagnanais na tumulong sa operation ng Walang Gutom Kitchen. Ang ano lang po natin, yung mga food donations, puwedeng mga sealed snacks, mga Okey. ingredients para sa mga iba't ibang mga putahe. Mhm, Puwede rin mga freshly cooked meals, mhm, non-food items din na gagamitin natin sa kusina such as, dishwashing liquids, yung mga cleaning agents. mhm, Kasi tinagtalo talaga tayo ng kusina diyan, Sir Drew. And, yung mga ibang mga ginagamit natin, mga plato, mga utensils, of course, those need to be washed also. So, yung din kinakailangan natin ng mga donasyon. Aside from volunteers also na gustong mag-serve, gustong mhm. magluto, gusto rin naman po na maglinis ng mga pinggan, yung mga ginamit sa Oo. pagluluto. Yun ang mga, pupuwede po na ay rine-request po nga sana natin na, from the public ano, yung nagnanais na tumulong, Mhm. puwede po kayong mag-volunteer for, our Walang Gutom Kitchen. And lastly, ito pong mga kumakain o yung mga, pumupunta po diyan, sila ho ba, lahat ho ba yan ay ano ho ba yan, mga sa lansangan ho naninirahan or mga, from all walks of life, puwede ho ba yun or particular lang na, mula sa sektor ng ano, sa mga mahihirap, ASEC? Mhm. Yeah. Yung pong mga beneficiaries natin ano yan, mga family karamihan po diyan, families and individuals in street situation, yung pong mga nasa lansangan. Opo. Marami po sa kanila yung mga na-reach out po natin. Kasi nga yung Walang Gutom Kitchen ay located in the same area of our processing center ng Pag-abot program. So kapag may mga na-reach out po tayo, dinadala rin natin diyan natin sila pinapakain. Araw-araw marami po tayong mga nare-reach out na mga families and individuals in street situation. At gayon din po, yung mga kababayan natin na nakakaranas nga ng involuntary hunger, wala pong makain, hindi po nakakakain sa Mm. buong araw, puwede po silang magtungo diyan sa ating pong Walang Gutom Kitchen. Alright, naku, sige po, Sek, at baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan, Sek, sa ating po mga kababayan, doon po sa mga apektado po ng mga kalamidad, ito po nga pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon at iba pang mga extreme events, extreme weather events sa ASEC. At syempre, doon sa inyo pong Walang Gutom program, Walang Gutom Kitchen program. Okay, gaya nga po ng naging mensahe ng ating pong
Butihing Secretary Rex Gatchalian para sa Kapaskuhan, ang mga kababayan po natin, lalong-lalo na yung ating mga clients at mga beneficiaries, ay makakaasa po ng hindi magmamaliw na paghahatid na maagap at mapagkalingang serbisyo. Lalong-lalo na sa mga kababayan po nga natin na lubos na nangangailangan. Yan naman po ang pangako ng DSWD. And paalala rin po natin, we'd like to take this opportunity na paalalahanan yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa may area ng Mount Canlaon, na patuloy po tayong makinig sa mga abiso ng ating pong mga lokal na opisyal para tayo ay mapaprotektahan mula sa anumang uri ng kapahamakan Mhm. at gayon din po maprotektahan ang ating pong mga buhay. Makakaasa naman po kayo na ang ating pong pamahalaan, particularly the DSWD, ay patuloy na magbabahagi ng tulong at aalalay po para matugunan ang inyo pong mga pangangailangan. At gayon din po, we would like to take this opportunity as well to thank all our partners in the implementation of the various programs and services that the DSWD is implementing. Hindi po kakayanin ng DSWD kung hindi po tayo sinusuportahan din, kung wala po yung suporta ng lahat po ng ating mga partners. Alright. So we'd like to thank each and every one of you for helping the government, for helping the DSWD at fulfill its mandate and attain its objectives. So muli, maraming Salamat. salamat at maligayang Pasko po sa lahat, and we wish everyone a Happy New Year. Salamat din po, ASEC, at magandang umaga po sa inyo at maligayang Paskot na manigong bagong taon. Ingat po kayo, ASEC. Marami pong salamat. Salamat. Alright, si Assistant Secretary Irene Dumlawang, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, ang inyo pong napakinggan.